Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. White Ribbon March umabot pa lang umano sa 3,700 ang mga kalahok ayon sa NCRPO. Makikita sa mga kuwang larawan at video ang mahabang hanay ng mga demonstrador na nagmarcha sa kaban ng EDSA, bitbit ang mga bandila, placard, puting payong sa gitna ng mainit na panahon. Pinangunahan ang marcha ng mga kinatawan ng iba't ibang faith-based groups, people's organizations, at political movements na nananawagan ng pananagutan sa pamahalaan at pagwawakas ng korupsyon. Kabilang sa mga mensaheng makikita sa kilos protesta, lahat ng sangkot dapat managot at panawagang labanan ang kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Nauna nang naging usap-usapan ang White Ribbon March matapos sabihin ng bagong alyansang makabayan na hindi welcome sa marcha ang mga tinatawag nitong rabid pro-Duterte personalities. Ayan. Pinagbawalan nila ang mga DDS na sumanib sa White Ribbon March. Anong nangyari? Ito na, nilalangaw sa takilya. 3,700. Sabihin mo na lang, mag-triple pa, abot 10,000. Is that a big voice? 10,000? Weh, bayan! Sino ba itong mga Teddy Casino, sina Reyes, Renato Reyes. Kasama rin yan ang Tindig Pilipinas, yung grupo ni Kiko Aquino D. Then, mga iba't ibang religious organization. Nananawagan ko no na itigil ang korupsyon. Kaya lang, tahimik sila pagdating sa Blue Ribbon Committee hearing. Wala lang. Hanggang marcha lang, hanggang salita lang, itigil ang korupsyon. Kung gusto nating matigil ang korupsyon, dapat ituloy yung Blue Ribbon Committee hearing. Dapat pakinggan yung testimonya, i-cross-examine ang mga brave 18 plus 4 Marines. Yun ang isang pamamaraan para matigil. Kaya lang, ang nangyayari, pinipigilan nila na magtestimonya ang brave 18 plus 4 Marines. So, may maaasahan ba tayo dito sa rally na ito, White Ribbon? Noong una, last year, trillion peso march atang tawag. Medyo mas madami ng kaunti yung trillion peso march. And then, alam ba yun? Basta last year, madami-dami na medyo kinabahan ang Malacanang. Kasi naisabay sa mga protesta, kilos protesta sa Indonesia and Nepal na kung saan nagkaroon ng nasunog, violent demonstration sa Indonesia at Nepal laban sa korupsyon. Kaya kinabahan ng todo ang Marcos administration noon. Sa tinding kaba, bago yung, ano ba yun, September, yung anniversary ata ng martial law, September 21, yun, yung malaking rally. Bago nagkaroon ng malaking rally, nataranta ang Pangulo, nag-announce, ibabalik na natin ang 60 billion PhilHealth funds. Yeah. Pagkatas ng ilang buwan, wala mang nangyari, hindi man ibinalik. Hinintay pa nila ang budget ng 2026 para maibalik. So, dito mo makikita ang Pangulo, marunong lang magsalita. Kaya lang, halos wala sa gawa. Bakit siya mag-announce na ibabalik? Sabi niya, may savings tayo. May, I don't know kung saan nakuha ang mga savings. Kaya ibabalik na natin yung 60 billion na PhilHealth Fund. That was before yung malaki ang rally ng
September 21, yung anniversary ng martial law. Kaya lang, walang nangyari. Naibalik nga, kailang doon na sa budget ng 2026. So, good luck! White ribbon, blue ribbon, red ribbon, kahit anong ribbon yan. Ang importante na ribbon, yung mag-iimbestiga ng Brave 18 plus 4 Marines. Dahil ako, naniniwala ako sa sinasabi ng Brave 18 plus 4 Marines. May mga inconsistencies sa kanilang testimony, kailang considering yung lawak ng kanilang sinasabi, ilang taon yan, halos 2 taon, tapos hindi naman sila sabay-sabay na nagdi-deliver. Kaya may mga konting inconsistencies and that's normal. Mas lalong kapanipaniwala. Wala kang nasusunod, walang sinusunod na script. Kasi kung ano yung experience ng isang ex-marine, iba naman ang experience, kaya magkakaiba sila. Kaya kung minsan may konting discrepancy. But overall, ako naniniwala ko. Kasi si Saldi ko nang unang nagsabi. Di ba nung nag-video message siya, pinakita niya yung delivery ng mga mali-maleta. So connecting the dots, yung sinabi ni Orle Gutesa, sinabi ni Saldico, yun din ang sinasabi ng Brave 18 plus 4. Tapos ngayon, ang bagong Senate majority, mag-move on na daw, wala na daw flood control hearing, kasi marami pa namang ibang katiwalian sa gobyerno na dapat imbestigahan. Yun na, tapos na. Kaya inagaw nila ang liderato sa Senado para matigil ang Blue Ribbon Committee hearing ni na Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta. But anyway, pagbigyan na lang natin. May 2028 pa naman. Sandali na lang yan. Next year, 2027 na, hindi natin malayan, botohan na sa 2028. Sa 2028 na tayo maniningil sa flood control scandal pagnanakaw nila sa kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa nagpatindog og balay nga natabangan na mo og yero. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatupan karon. So mo na ni ang yero nga among gihatag. Kay og kinatayan ra sa problema. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatop na sila. May buntag, pasalamat sa Ginoo. Ug salamat sa gihatag nga sin ug sa gamit ani nga tawo sa paghatag sa sin. Ug salamat sa sin kay naatopan na among mga balay. Ug dili na gid mi maulanan. Ug ang hinaot mi nga kana nga programa mapadayon. Kay daghan pa kayo ang nanginahanglan ana nga programa. Subliyon ko, mayong buntag ug salamat kayo. So pila na di ni ka bulan nga imong gipatindog nga imong balay? Kuan na ni ka kuan murag gapit na gid digadagan og mga 3 ka semana di gyud. So bago pa na atupan. Bago pa ginatupan nagpasalamat gyud mi sa makadaghan. Manginaot mi nga maperminti gyud ni siya. Og sa makausab sad dako na kay nga tabang sa amoa kay
among sulon sa pagtrabaho igura sa kaon wala nami pagpalit og sin Mm. og lansang. Mm. Salamat gid kaayo. Salamat pod kaayo.